Nang dahil sa problema ng kumpanya ng mami ni Harika ay malapit na itong mabankrupt. Kaya kailangan niyang sumunod sa daddy niyang maikasal sa mayaman upang maiahon ang negosyo nila. Ngunit isang linggo bago ang kasal nila ng kanyang fiancé ay mismong siya ang nakahuli na may iba itong babae. At ang masaklap pa roon ay kapatid pa niya. Para maiahon ang dignidad at maiwasan ang kanyang kahihiyan ay naghanap siya ng substitute groom. Si Dark Harris na patungo sana sa isang auction ang biglang hinila niya patungo sa City Hall. In an instant, nagkaasawa siya na tanging pangalan lamang nito ang tanging alam niya. Ang hindi alam ni Harika na ang napangasawa niya ay isa palang bilyonaryo at mafia boss. Balikan mo siya, Harika. Siya lang ang makakatulong sa atin para maibalik ang namumulubi nating kumpanya. Galit na usay lang Daddy Fillmore niya. Heto na nga bang sinasabi niya. Napakalandi talaga. Abat naunahan pa siya sa pagsusumbong? Tatalikuran na sana niya ang dalawa sa living room nang sumabat si Felice. Kasalanan niya ng babaeng yan, Dad. Ang arte-arte. Akala mo kung sinong... Shut up! Akala mo ba basta-basta ko nalang hahayaan ang ginawa mo, ha? Dinukot niyang bigla ang phone sa loob ng kanyang sling bag at hinanap doon ang photos na kinuha niya ng lihim habang nasa kama si Keo at ang hilaw na kapatid niya. Look at that. Hindi ba't mas bagay sila? Bakit hindi na lang sila ang pag-asawahin mo, Dad? Kesa ako ang pilitin mo. Tumaas lang ang kilay nito. Saglit na tiningnan si Felice na nasa gilid dito at muling nagsalita kasabay ng pagharap sa dako niya. Alam mong hindi yan pwede, Harika. Company ng mami mo ito. Balikan mo si Keo. Siya lang ang pag-asa natin. Hindi na siya sumagot at tuloy-tuloy na sa hagdan. Harika, huwag kang bastos. Kinakausap ka pa ni Dad. Marahas niya itong tinitikan. Talaga ba? Sa tingin mo kaya sino ang baso sa ating dalawa, Felice? Ngumisi siya. Wala siyang pakialam sa babaeng to. Nakuha lang naman ito ng daddy niya sa kung sinong babaeng naka one night stand. Kaya namatay ng maaga ang mommy niya dahil sa mga kasalanan ng ama niya. At ngayon ang company naman ng ina niya ang unti-unting nalulugi dahil din sa daddy niya. Pero hindi siya papayag na tuluyang maipasara yun. Hindi lang naman si Keo ang mayaman. She can find ways para makalusot sa nangyayaring to. Sa Sabado na ang kasal. Saan ka hahanap ng lalaking mapapakasawa kung ganun? Sabat ang dad niya. Just wait and see. Anya bago tuluyang humakbang paakyat ang hagdan. Ang kumpanya ang tanging alaala ni Harika sa namayapang ina. Kaya hindi siya papayag na mawala yun basta-basta. Pero bawat paglipas ng mga araw ay umiiksi na rin ang pag-asa niya. Just beg for his forgiveness. Kahit lumuhod gagawin mo para hindi siya magalit sa'yo. No way! Hindi ako ganun kadesperado, Dad. Kayo ang may kasalanan nito lahat. Kung di lang sana kayo sugarol, di sana maayos ang kumpanya ng mami ko. Bulyaw niya rito. Sumusobra ka na. Nagitla si Harika nang sampa din siya nang maramdaman ng malakas na pagtama ng palad ng daddy niya sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, nasaktan siya nito. Siguraduhin mong may groom ka bukas sa kasal mo. Dahil kung wala, itatakwil kita. Nanginginig ang tuhod niya habang pinagmamasdan ng dad niya palabas ng kanyang silid. Hindi na rin niya napigilang mapahugulgol ang tahimik. Buong gabi siyang umiyak. Kaya kinabukasan ay para siyang zombie habang patungo sa City Hall. Ang sabi ni Manang Flora ay nasa City Hall na daw ang ama niya. At heto siya, pababa pa lang ng kotse at nag-iisip pa kung sino ang magiging groom niya. Bigla niyang napansin ang lalaking nakatayo sa isang magarang sasakyan. Banta niya ay may hinihintay ito doon. Agad niya itong nilapitan. Bahala na ang tanging nasa isip niya. Do you have a wife? Tumingin ito sa kanya. Nope. Ang gwapo at ang ganda ng boses. Parang pang-actor. Girlfriend. Nagtataka itong umiling.
So, can you be my husband? Napangisi ito. Para siyang naistatwa dahil sa puti at pantay-pantay na mga ngipin nito. Seriously? Ngumiti siya. Yeah. What's your name anyway? Parang kabarkada lang kung mag-usisa. Kailangan Desperado na siya. Kahit sana fake room lang ayos na sa kanya. Huwag lang siyang mapahiya. Dark. And you are? Harika. Aniya tsaka ito hinila. Late na bilis. Sambit muli niya at sumunod naman to ng walang pag-aalinlangan. Ngumiti si Dark at hindi iyon napansin ng dalaga. You may now kiss your bride. Hindi alam ni Harika kung paano iyon i-handle. Dahil bukod sa kakakilala pa lang niya sa groom, ay wala talaga siyang alam kung anong klase bang lalaki ang nahila niya papasok ng City Hall kanina. Pumikit siya nang maramdaman ang mga palid ni Dark na humaplos sa magkabilang pisina. Ramdam ni Harika ang tila balta-baltahing kuryente na bigla na lamang gumapang sa buong sistema niya nang maglapat ang kanilang mga labi. Ilang segundo rin iyon. At kung hindi dahil sa palakpakan ng mga witness ng mga naroon, ay hindi pa siya magigising na ang humalik sa kanya ay isang estranghero. Congratulations! Ani ng mayor na nagkasala sa kanila. Gusto niyang itigil na sana at paalisin na si Dark, ngunit naroon pa kasi ang mga dumalo sa kasal. Ang dad niya nakausap si Dark at si Felice na mukhang iba ang ipinupukol na titig sa binata. Napakalandi talaga ng babaeng to. Akala mo naman ay napakaganda na lahat ng lalaki ay mahuhumaling sa payat na parang kawain ng tangkad. Dad, we have to go. Kaagad niyang nilapitan si Dark. Kinuha ang pala dito upang inggitin si Felice. Mukhang tumalab naman dahil kulang na lang ay lumabas ang ugat nito sa noo. Sus! Kilala na niya ang karakas ng staff sister niyang to. Kaya hindi siya basta-basta papatalo. Lalo na't marami-rami na rin tong naging kasalanan sa kanya. Okay, saan kayo ngayon dediretso? Ani ng daddy niya. Kung saan gusto ng asawa ko, sir. Nakatitig ito sa kanya habang nagsasalita. Yumuko siya. Para kasing hindi niya kayang makipagtitigan dito. Lalo pa't kakaiba talaga ang nararamdaman niya. Hindi siya ganito kay Kiyo. Ewan ba? Basta, kakaiba talaga na hindi niya maipaliwanag. Dahil unang beses pa lang siyang nagkaganito at sa isang estranghero pa. Natawa ang ama niya. Dad, is okay with me, Dark. Umarko ang kilay niya. Apat magkakilala na agad ang mga to. Sige dad, we have to go ha? Anya at tinaasan niya ng kilay si Felice na kung makakaway kay Dark ay masyadong papansin. Sorry na lang dahil walang sayo, Felice. Bulong ng isip niya. Hinintay niya na makaalis ang kanyang ama at kapatid bago siya nagpasyang ibalik si Dark sa kung saan man niya ito napulot kanina. Thank you nga pala sa pagtulong ha. It's fine. Pero, paano yan? Kasal na tayo. Natawa siya. No, that's not true. Tsaka, paano? Hindi mo naman pangalan na nakasulat sa... Ito ba? Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Harika nang makita ang copy ng marriage contract na pinirmahan nila kanina. What the? But how? Nagtataka siya. Sobrang nagtataka dahil naroon mismo ang pangalang Dark Harris? Gulat na wika niya. Harris ang apelido mo? Yup. No, it can't be. Hindi ito pwede. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Ngunit ngumisi lamang to. No, I'm not. I am Dark Harris, ang pinagkakautangan ng dad mo. Parang gusto niyang maglaho na lang bigla dahil sa nalaman. Hindi ako sasama, please. Ibaba mo na ako, Dark. Pakiusap niya rito, ngunit matigas itong tumanggi. Remember this, Harika. You are mine now. At kung ano ang akin, ay akin lang.
Bulong nito bago inutusan ng driver nito na umalis na. Nagkakamali ka. Walang kasal, okay? Hindi totoo yun. Palabas lang yun para. Kahit ayaw mong maniwala, ayos lang sa akin, honey. Basta ang alam ko lang, akin ka na ngayon. Hinawakan nito ang panga niya ngunit iwinaksi niya ang kamay nito tsaka humarap sa bintana. Baka sa pamamagitan ng pagtitig sa paligid ay makapag-isip siya ng maayos. Kung may dapat kang sisihin, yun ay ang ama mo. Anito pero hindi siya sumagot. Ayaw niyang magsalita. Galit siya at gusto niyang bumaba. Ngunit paano kung ang bilis ng takbo nila? Mukhang may kinalaman ang daddy niya sa nangyayari ngayon. Pinagkaisan ba siya o ano? Wala siyang alam. Nagkataon lang ba o sinadya mo? Pagmamaldita niya. Tama nga ang ama mo. Masyado kang suplada. But I can handle that. Malumani nitong sambit. Dapat talaga nagduda na siya kanina. Lalo na at halos buong braso nito ay nasasakop ng tattoo na hugis dragon. Kilala niya sa pangalan at apelyido, ngunit hindi sa mukha. Si Dark Harris ang may-ari ng kasino na kinaadika ng daddy niya. Hindi niya akalain na makakasali siya sa taong to. Ang taong kinaiinisan niya dahil nagtayo ng kasino sa Maynila. Hindi lang basta kasino o pasugalan, kundi isang grand casino na halos lahat ng mayayaman ay doon na namamalagi para bawiin ang lahat ng naipatalo o nais na muling manalo. Planado ba to? Mula sa kung saan ay tanong niya. Gusto niyang malaman ang totoo. Kaya sana ay sumagot ito ng maayos. Maybe yes, or maybe not. Nanggigigil siya pero hindi na lang siya muling nagtanong. Hanggang sa maramdaman na lamang niya na tumigil ang sinasakyan nila. Bumukas ang pintuan at si Dark ang unang bumungad sa kanya pagbukas nun. Uuwi na ako. Matigas niyang sabi rito. Tara na. Anito. Uuwi nga ako sabi, di ba? Huwag nang matigas ang ulo. Baba na, hari ka. Ngunit hindi siya gumalaw sa kinauupuan. Ipinag-cross ang mga kamay tsaka niya ito inirapan. Itulak niyo ang kotse. Nang tumaob. Seryoso to, kaya naman bigla siyang kinabahan nang lumapit ang maraming tauhan ni Dark. Dahan-dahang umuga ang kotse. Maya-maya ay mas bumibilis na to. Hoy Dark! Oo na! Ito na nga bababa no. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Hiyaw niya. Umalis naman ang mga tauhan nito. Akala ko magiging fatis ka eh. Tsaka ito tumawa. Parang ngayon pa lang ay talagang nagsisisi na siya. Dahil mukhang ang taong ito ay hindi marunong magpatalo. Idagdag pa ang mga tauhan nitong nasa 20 siguro. May gera ba at halos karamihan sa mga to ay may mga baril? Saan tayo pupunta? Anya, malayo pa kasi ang kalsada pero bumaba na sila sa tapat ng gate. Just wait, makakarating din tayo ron. Walang lingong sambit nito. Napakaganda ng nilalakaran nila. Puro puno at mga halamang namumulaklak. Mukhang lahat ng narito ay kay Dark. Natigil na lang siya sa pag-iisip nang biglang nabali ang takong ng estilito niya. Ouch! Akala niya hindi ito titigil at lilingon. Lumingon naman pala ang walang puso. Bitbitin mo na yan. Magpaka! Umarko ang kilay niya. Ano? Pagpapaahin mo ko? Sigaw niya. Ano ba dapat? Sige, lumipad ka kung gusto mo. Nakakainis. Bakit pa kasi ito pang nakita niya kanina? Napakawalang kaluluwa. Listen everyone. This is Harika, my wife. Kita ni Harika ang mga titig ng bawat kasambahay at mga tauhan ni Dark Harris. Halatang hindi makapaniwala sa narinig. Siguro dahil kaninang umaga lang ay single ito, then agad-agad ay may asawa na pagka-uwi. Kahit naman siya ay hindi rin inaasahan na ganito ang kinalabasan ng kanyang ginawa. Dahil ang akala niyang simpleng tao lang sa tabi ng kalsada, ay hindi pala. From now on, dito na siya titira. Ano? Hindi no?
Uuwi ako at hindi ako dito Matalim siyang tinitigan nito. Kaya bigla siyang natigil sa pagsasalita. Sige na. Pwede na kayong bumalik sa mga trabaho ninyo. Iwinaksi niya ang kamay nitong nakapulupot sa bewang niya. Huwag kang mag-assume, Mr. Harris. Dahil walang bisa ang kasal na yun. Palabas ko lang yun, okay? Kaya pwede ba? Huwag kang masyadong nagpapaniwala. Ni hindi man lamang ito sumagot. Tinalikuran siya na parang wala itong narinig. Sa ganda at gara ng mansyon na kinaroroonan niya, masasabi niyang isang bilyonaryo ang taong ito. Pero nagtataka lang talaga siya kung bakit ang dami nitong mga tauhan at may mga tig-iisang baril pa. Hindi kaya bukod sa pagiging businessman, ay isa rin tong sindikato? Parang bigla na lamang nagtaasan ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa isiping yun. Kung tama nga ang hula niya, God, baka patingin siya oras na magsawa ito sa kanya o kapag patuloy siyang nagmamaldita. Pero baka hindi naman. Hahanapin siya ng dad niya for sure, oras na hindi siya makita nito. Isang private property. Kung hindi siya nagkakamali, ay nasa 5 ektarya ang buong kinatitirikan ng mansyon nito. At ang natitira ay garden lamang nito. Nakakalula. Dahil sa lawak nito, pwede nang maglaro ng golf. At ang nakakamangha pa, pinaliligiran ng matataas na pader. Simula sa gate palibot sa buong lupain. Halata nga talagang hindi basta-basta ang Harris na yun. Kinabahan tuloy siya nang wala sa oras. Ma'am Harika? Pinapatawag na po kayo ni Master Dark sa baba. Isang babaeng kasambahay. Pinusturahan niya to. Mababa lang siguro hanggang balikat niya. Halatang taga-probinsya sa kilos at pananalita nito. Anong pangalan mo? Tanong niya. Ako po si Ellen, ma'am. Mahinang usal ito. Ilang taon ka na, Ellen? Anyang muli. Tumingin ito sa kanya. Kanina kasi ay nakayuko lamang to na animoy nahihiyang tumingin sa mga mata niya. 21 po, ma'am. Mahina lang iyon at sakto lang din para itapat niya ang tenga sa harapan mismo nito para marinig ng malinaw ang sinasabi. Okay, sige. Susunod ako, Ellen. Sige po, ma'am. Tumalikod ito. Sinundan pa niya ng tanawang babae. Hindi niya na itanong kung single ba to o hindi. Nagbihis siya bago bumaba. At dahil ni isang gamit ay wala siyang dala, kaya kung anong makita niya sa kwartong inuukupan niya, ay iyon lang din ang sinuot niya. A boxer short na kulay gray, mukhang kay Dark yun, at isang sando na puti. Itinali niya sa likod yun para maging fit. Ngayon ay humarap siya sa salamin, sa human size mirror. Not bad. Bagay pala sa akin ang mga ganito. Usal niya ng makontento sa nakikita. She is sexy. Totally sexy. Model and endorser ng mga beauty products, bags and jeans. Kahit nga mga underwears kaya kailangan mapanatili ang kanyang alindog. At nang makita niya ang Havaiana slippers na nakahilera sa loob ng closet ay isinuot niya ang isa. Malaki yun pero carry lang. Size 11 kasi yun at size 9 lang ang paa niya. But it's okay, kesa naman nakahapak. Messy hair dahil wala siyang dalang panali. Isinuksok lang niya ang nakitang ballpen sa drawer sa gilid ng kama sa kanyang buhok na nirol. Tsaka siya lumabas. Pagbukas niya ng pinto, ay lalabas na sana siya ng magulantang na lamang siya dahil sa mga lalaking nasa tapat ng pintuan, kasama si Dark. Umarko ang kilay niya nung pasadahan siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Why? Taas kilay niyang tanong. Bakit ang tagal mo? Ngumisi siya. Oh, ano naman sa'yo? Akala ko tumakas ka na. Ni hindi man lang naalis ang mga mata nito sa kanyang katawan. So saan ako dadaan kung ganun? Lilipad ako? Yung bintana ng kwarto ko ay nasa 2nd floor at ang ibaba ay swimming pool. Okay, sige. Binigyan mo ko ng idea. Lumingon ito, kaya tumalikod ang 5 matauhan. Ni wala ngang sinabi.
Sinenyasan lang, parang mga pipe. Then try it. Banta nito. Abat, baka ituloy. Bago pa man niya natapos ang sasabihin, ay ipinangko siya nito agad sa pader. Tsaka malagkit na pinakatitigan ang kanyang kabuuan. Pero kapag hindi ka nagtagumpay, 5 rounds everyday, honey. Napalunok na lamang siya nang maramdaman ang hininga nito sa batok niya. Bakit hindi? Mataray na tanong ni Harika nang hindi siya pinayagang lumabas ng mansyon. Pasensya na po, ma'am. Bilin po kasi ni Master Dark na kayo kong sagot ng isa sa mga tauhan ni Dark. Uuwi ako, okay? Wala akong dalang gamit dito ni isa. Naiinis niyang paliwanag. Pasensya na talaga, ma'am. Kabilin-bilinan po ni Master na wag po kayong hahayaang lumabas ng mansyon. Nagtataka siya dahil halos lahat ng mga tauhan doon ay hindi man lamang sa kanya tumitingin kapag kinakausap niya. Ano ba nangyayari sa mga taong to? Parang natatakot na hindi niya maintindihan. Nasaan bang master niyong yan, ha? Umalis po, ma'am, pero babalik din po siya kaagad. Ngumisi siya. Ah, ganon. Tapos ako, ikukulong dito. Wala na ba akong kalayaan na gawin ang gusto ko, ha? Buliyaw niya. Pero pagyuko lang ng ulo ang nagawa ng mga to. Gustuhin man niyang itanong kung bakit iniiwasan ng mga toong tignan siya, hindi na niya ginawa. Naiinis siya at baka mabulyawan lamang niya ang mga to. Ang cellphone ko. Wala ang cellphone ko? Nasaan? Ma'am, kinuha rin po ni Master Dark. Dapadabog na siya sa inis. Wala siyang cellphone. Paano siya makakatawag sa dad niya ngayon? Hindi rin siya pwedeng lumabas. Ano ba? Hiyaw niya tsaka bumalik sa kwarto sa itaas. Ilang araw na at heto, ginawa pa siyang preso sa mansyon nito. Ano ngayon ang gagawin niya? Ni hindi rin pwedeng gumamit ang telepono dahil hindi raw payag ang master ng mga tauhan. Ito talaga yung pinakaayaw niya. Kaya nga ayaw niyang mag-asawa. Ayaw talaga niya pero kung hindi naman, mababankrupt ang company ng mami niya. Nagkulong lang siya sa kanyang silid ng buong umaga, tsaka lamang lumabas nang makaramdam ng gutom. Ma'am, gusto niyo po bang kumain? Ani ng isang matanda, si Manang Cora yon. Narinig kasi niya na tinawag ito ni Dark nung isang araw, kaya alam niya ang pangalan nito. Diyos lang ho, Manang, anya. Abala ang 4 na mga kasambahay. Mag-alas 11 na kasi. Naghihiwa si Ellen ng mga gulay, si Annie naghuhugas ng karne sa lababo. Medyo may edad na rin si Annie at halatang may asawa na rin to. Si Noreen nakakadaan lang para maglaba raw. Si Ellen at Noreen ay magkaedad lang yata kung hindi siya nagkakamali. Si Ellen lang din ang nagsabi sa kanya. Karamihan sa mga tauhan ni Dark ay hindi nakikipag-usap sa kanya. Kung may tatanong siya ay tsaka lamang din magsasalita ang mga to. Ewan ba niya? Parang ilag kasi sa kanya ang halos karamihan. Si Ellen at Manang Cora lang ang laging nakikipag-usap sa kanya. Manang, ilang taon ka na rito? Nang mailapag nito ang baso na may lamang juice ay doon siya nagtanong. Nagpunas ito ng kamay tsaka nito tinulungan si Ellen sa paghihimay ng sitaw. Matagal na ho, ma'am. Bata pa si Master Dark, narito na ako. Kaya kilala ko na si Master. Anito. Nasaan palang mga magulang ni Dark? Nagtaka siya sa naging ekspresyon ng mukha nito. Nilingon niya si Annie at parang natakot to. Tumalikod dito paalis. Si Ellen na wala namang ibang naging pagtugon. Ano ho, ma'am? Wala na? Kumunod ang noon niya. Anong wala? As in, deads na? Or nasa ibang lugar lang? Tumingin ito kay Ellen. Ramdam niya ang pag-aalangan nito. Mahirap po kasing ikuwento. Dahil bawal pong pag-usapan yan lalo na naming mga kasambahay. Bakit ho? Kahit na nakikita niya ang takot ito ay nagtanong pa rin siya. Kasi po, Manang, baritonong tinig na nagpatigil sa pagsasalita ni Manang.
Pumihit siya paharap sa nagsalita. Si Dark, at halata ang kadiliman ng mukha nito. Para bang bigla siyang kinabahan. Master? Bakit po? Nauutal itong sagot. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Mabilis itong lumapit sa kanya at hinila siya sa braso. Madiin ang pagkakahawak nito at nasasaktan siya dahil doon. Dark, ano ba? Bitawan mo nga ako, nasasaktan ako. Panay ang hila niya habang si Dark ay hindi man lamang natitinag. Mabilis ang bawat hakbang nito paakyat ng hagdan. Hila-hila siya sa braso. Ni hindi man lang nag-aalangan o nag-aalala na baka madapa siya dahil sa bilis ng bawat lakad nito. Ano ba? Pagtapat sa silid niya ay tinapon siya nito roon. Tumama ang likod niya sa kahoy na pintuan. Namimilipit sa sakit si Harika dahil ang balikat niya ang tumama roon. Malakas ang paghampas kaya't parang nabali ang buto niya. Ngunit kahit na nasasaktan, ay nagawa pa rin niyang titigan at tanungin to. Anong kasalanan mo? Listen carefully, Harika. Hindi mo ako pwedeng paglaruan. Gamitin para sa mapansarili mong kapakanan. Hindi ako nabuhay para sumunod sa'yo. Hindi niya alam kung bakit ito nagagalit. Hindi niya alam kung ano ang naging kasalanan niya rito. Itong tandaan mo. Hindi mo ako pwedeng lokohin. Did you understand? Bulyaw nito. Tsaka nito hinablot ang buhok niya. Dark, nasasaktan ako, please. Bitawan mo ako, please. Pero anuman ang pagmamakaawang gawin niya, ay hindi man lamang ito natinag. Binuhat siya nito at dinala sa master's bedroom. You're mine. Only mine. At hindi mo ako pwedeng paglaruan. Anito at malakas ang pagbagsak ng pintuan pasara. Pilit siyang kumawala, pero itinapon siya nitong bigla sa kama. Dark, anong gagawin mo ha? Ano bang naging kasalanan ko? Wala akong ginagawa, hiyaw niya. Sinubukan ni Harika na gumapang patungo sa kabilang kama, ngunit kabilang side? Bahin? Sinubukan ni Harika na gumapang patungo sa kabilang bahin ng kama, ngunit naabot ito ang paa niya at hinila siya pabalik. Bago mo magagawa ang gusto mo, gagawin ko muna ang gusto ko. Bulong nito sa gilid ng tenga niya, tsaka winasak ang suot niyang t-shirt. Dark, wag please. Wag, maawa ka, wag Dark. Hiyaw niya habang patuloy na winawaksi ang bawat suot niya sa katawan. Lahat ng to ay sa akin lang. Sambit ito bago winaksi ang huling saplot niya sa katawan. Nagmamakaawa siya habang nakakross ang mga kamay sa dibdib niya. This is your game. Bakit ka umiiyak? Pinagbibigyan lang kita. Wala akong alam. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nauutal niyang sambit. But your sister did. Wala sa wisyo si Harika habang isa-isang dinadampot ang mga nagkagutay-gutay na kasuotan. Masakit din ang kanyang katawan, lalo na ang pagitan dahil sa ilang ulit na paggamit sa kanya ni Dark. May mga pasasya sa braso at hita dahil sa higpit ng pagbisil at paghawak nito. Iikay-ikang pumasok siya sa banyo para maghugas. Mag-aalas 3 na ng hapon nang nakita niya ang wall clock. Wala na rin doon si Dark na sa banta niya ay nilayasan siya. Sigurado siya. Si Felice ang may kagagawan kung bakit siya nagkaganito ngayon sa kamay ng Haris na yon. Ang una ay fiancé niyang si Keo. Ngayon naman ay mukhang sinisira siya nito kay Dark. Nagtitimpi lang siya. Pero mukhang sobra-sobra ng makasalanan nitong ginagawa sa kanya. May oras din ang Felice na yon. Humanda sa kanya ang babaeng yon, oras na makatakas siya sa impyernong lugar na to. Marahas at mapanakit ang unang beses niya. Masakit talaga. Sobrang sakit na kahit na alam nitong first time niya ay hindi man lang siya iningatan. Patuloy sa pagdaloy ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya sana tatakas. Pero kung ganito lang din, mas pipiliin niyang bumagsak ang kumpanya ng mami niya kesa gawin siyang sex dolls ng hayop na yun.
ng hayop na Dark Harris na yun. Inubos niya ang nararamdamang sakit. Sa luha na umaagos sa kanyang pisngi. Matapos maramdaman ng saglit na kaginhawaan, ay lumabas siya na parang walang nangyari. Long sleeve ang sinuot niya na mismong gamit pa rin ni Dark. Pajama ang isinuot niya na pambaba upang maiwasang makita ang mga pasa niya. Habang patungo sa kusina, ay wala siyang Dark na nakita. At iilan na lang ang mga tauhang umaaligid sa buong kabahayan. Ma'am, gusto mo bang kumain? Pagpasok niya agad sa kusina ay si Manong Cora ang agad pumungad sa kanya. Naupo siya sa bakanting upuang kahoy sa tapat mismo ng mesa sa gitna ng kusina. Hindi siya sumagot. Tahimik lang na ilang sandali. Talmay tauhan si Dark na nasa kusina at umiinom ito ng tubig. Sinundan niya ng tanaw nang lumabas doon ng lalaki. At nang mapansing nakalabas na ito ng main door, ay tsaka lang siya nagsalita. Manang, tulungan niyo po akong makaalis dito. Pinipigilan pa sana niya ang mga luha ngunit pumatak pa rin. Gumaralgal din ang tinig niya. Nagpanik ang may edad na kasambahay. Ma'am, ano nangyari? Sinaktan ka ba ni Master Dark? Lumapit ito at iyakap siya. Sunod-sunod ang pagtangong ginawa niya. Tsaka agad ipinakita ang mga pasa niya sa braso at binti maging sa hita. Napatakip ito ng bibig. Mukhang nahabag din ito kahit papaano. Sinaktan ka nga. Sinaktan ka nga ni Master Mamharika? Bulong nito. Maging si Manang ay naiiyak na. Manang, tulungan mo ko. Tulungan mo kung makatakas rito. Alam kong kapag hindi ako nakaalis dito, sasaktan lang ako ni Dark. Awa ka, Manang. Tulungan mo ako. Anya sabay ng hagulgol na pinakawalan niya. Shh, huwag ka nang umiyak. Oo, gagawa ako ng paraan. Tama na, ma'am, tutulungan kita. Nang marinig ang salitang yon sa matanda, ay nagkaroon siya ng kahit kaunting pag-asa. Naghanda ang matanda ng merienda para sa mga natitirang tauhan. Nilagyan ito ng pampatulog ang inumin upang makalabas siya sa mansyon. Kinakabahan siya pero umaasa si Harika na tatalab yun. 3 mga tauhan ni Dark ang naroon sa gazebo. Hindi siya nagpakita. Tanging si Manang at Ellen lamang ang lumabas. Alam ni Ellen dahil naabutan ito na umiiyak siya kanina sa kusina. Kaya nga tumulong na rin ang dalaga. Dahil sa awa sa kalagayan niya, may 3 mamahaling sasakyan sa garahe at naroon naman mismo sa mansyon ang susi ng lahat ng yun. Nagpalit siya gamit ang mga damit ni Ellen. Mabuti at kumasya ang jeans at t-shirt nito sa kanya. Matangkad siya pero maliit lang ang bewang niya at katawan. Ipinasuot din nito ang flat sandal na kabibili lamang daw nito. Alam niyang sobra-sobra na to. Kapag nakatakas siya, masusuklian din niya ang mga kabutihan ng mga to. Mamahari ka. Bilis. Umalis na po kayo. Nakatulog na sila. Mula sa labas ng pintuan ay bumungad si Ellen. Agad siyang gumalaw upang lumabas para tumungo sa sasakyan. Kabang-kaba si Harika habang ginagawa yun. Sasamahan kita. Dahil sa gate ay may bantay pa rin, ma'am. Baka hindi ka padaanin. Pasakay na siya nang magsalita si Manang. Ako rin po, ma'am. Para makasigurado po kayo. Sabat ni Ellen tsaka sila pumasok sa kotse. Sa front si Manang Cora at sa likod si Ellen. Kinakabahan. Ngunit kailangan niyang gawin upang makatakas sa lugar na to. At oras na makaalis siya, humanda si Felix sa kanya. Magbabayad ang babaeng yun sa lahat ng mga kasalanan nito. Saan kayo pupunta? Tumigil ang kotse sa mataas na gate na nakasarado. Isa lang ang bantay doon. Kumatok ito sa bintana, kaya binuksan niya yon. Kulas, mamamalengke kami. Si Manang ang sumagot. Bakit si Mama Harika ang nagdadrive? Nasaan sila, Victor? Di ba kasama ni Master na umalis? Sila Niel at Bea ang naroon. Sumasakit daw ang tiyan dahil sa kinain. Isa pa, saglit lang naman kami. Buksan mo ang gate. Kinakabahan siya.
Parang malabo kasi na pagbuksan sila ng gate. Sandali, tatawagan ko sila sa loob. Anito. Lumabas si Ellen. Ako na po, Manang. Hindi niya alam kung ano ang binabalak nito pero may tiwala siya rito. Kulas! Kitang-kita ni Harika kung paano sikmuraan ni Ellen ang lalaki. Napatakip siya ng bibig nang muli ay ambahan nito ng isa pang malakas sa sipa ang lalaki sa mukha, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Dumaan na po kayo, ma'am. Mag-iingat po kayo. Anito at saka binuksan nito ang gate. Salamat, Ellen. Pabulong na sambit niya bago pinarangkada ang sasakyan. Nagtataka siya kung bakit ang galing sumipa ng dalagang yon. Para itong taekwondo master. Nakakamangha. Ma'am, dito na lang din po ako. Kailangan ko pong bumalik sa loob. Paglabas ay nagsalita na si Manang Cora. Itinigil niya ang kotse. Sigurado po kayo, Manang? Tumango ito. Sige po. Maraming salamat po, Manang. Babalikan ko po kayo. Mag-iingat po kayo rito, ha? Naluluha niyang sambit siya kanya ito niyakap. Parang nakakita pa siya ng isang ina sa katuuhan ito. Mabuti pa talaga ang ibang tao. May concern sa kanya. Yung ama kaya niya. At kapatid ni Demonita may awa kaya? Bilis, umalis ka na. Baka maabutan ka ni Sir Ma'am. Anito nang makalabas ng sasakyan. Huwag ka nang babalik. Magtago ka, ma'am. Magtago ka. Nang makalampas si Harika sa private property na pagmamayari ni Dark, ay doon lamang nabawasan ang takot at kaba sa puso niya na baka mahuli siya o maabutan ng mga tauhan nito. Hindi umuwi si Harika sa bahay nila. Sa rest house siya umuwi sa Tagaytay. Ito ang bahay niya na hindi alam ng ama o ng stepsister niyang may sa Demonyita ang ugali. Dito muna siya habang nagpapagaling sa mga pasang natamo niya dahil sa gagong si Dark. Bakit ba lagi na lang siyang malas sa lalaki? Una kay Kiyo. Tapos ngayon kay Dark na dapat hindi naman niya asawa. Pagbaba niya ng sasakyan ay sinipa niya ang gilid nun. Sa sobrang inis niya sa may-ari nito. Wala siyang susi. Dahil isa ay wala siyang dalang gamit. Mabuti na lang at may duplicate ang katiwala niyang si Manang Gloring. Hindi man lamang po kayo nagpasabi, ma'am, na darating kayo. Sana ay nalinis ko ho ang bahay ninyo. Anito habang binubuksan ang main door. Ayos lang, Manang. Kailangan ko lang talagang ipahinga ang utak at katawan ko ngayon. Ngumiti ito, tsaka itinulak ang pintuan. Manang Glo, pwede bang makihiram ng cellphone? May tatawagan lang ho ako. Anya sa babaeng patungo na sana ng kusina. Sige po, ma'am. Sandali ho at kukunin ko sa bahay. Hiniram kasi ni Arnie. Nang lumabas ito ay dumiretso siya agad sa kwarto para maligo. 2 palapag ang bahay niya at nasa 2nd floor ang silid niya. Noong 20 years old siya nang binili ito ng mommy niya para sa ika-20 kaarawan niya. At walang nakakaalam nito kundi sila lang na dalawa ng mami niya. Siguro kung buhay pa ang mom niya, hindi niya mararanasan ang ganito kasaklap na buhay. O kahit ang mag-asawa ng hindi niya kilala para lang hindi mapahiya. At hindi siya magkakaroon ng stepsister na inggitera. Kung saan wala ang mami niya tsaka rin dumating ang Feliz. Kaya nga nagagalit siya sa daddy niya dahil mukhang may kabit na ito noon pa man. Habang kasama pa nito ang mami niya. Wala na siyang ibang pwedeng pagkatiwalaan kundi sarili na lamang niya. Wala nang ibang aasahan kundi sarili lang din niya talaga. Nang makapagbihis si Harika ay bumaba na siya. Naabutan niya si Manang Gloring sa kusina. Nandiyan na ho pala kayo, ma'am. Sabay abot ng cellphone nito. Tinawagan niya ang best friend na si Rosie at humingi ng favor dito. Kailangan niya kasi ng cash at iba pang mga gamit. Hindi siya pwedeng umuwi para kumuha ng mga kailangan niya sa mansyon dahil siguradong magsusumbong si Feliz o baka magalit pa ang daddy niya. Bakit ayaw mong umuwi? Napabuntong hininga siya habang kausap ito sa sofa. Kararating lang ng best friend niya. Mabuti na lang nasa Tagaytay rin pala ito ngayon. Magpapahinga lang. Medyo nakaka-stress ang buhay sa lungsod, Ross. Ay naku, sinabi mo pa. Pero, teka nga. Di ba dapat ay nasa honeymoon ka ngayon? Bakit nandito ka?
Nasaan ang macho guwapito mong husband, ha? Natigilan siya. Oo nga pala, alam nitong kinasal siya. Hindi ko siya asawa, Ross. Palabas lang yun, para hindi ako mapahiya. Alam mo di ba yung tungkol kay Keo at Feliz? Biglang nagbago ang mukha nito. Ay oo nga pala, ang kati naman kasi niyang stepsis mo. Bakit hindi mo gantihan yan? Para naman kahit papaano ay makabawi ka sa lahat ng kagagahan ng babaeng yun. Akala niya kinaganda niya eh. Kahit anong gawin niya, ang pangit niya pa rin no? Hoy, yung bibig mo talaga? Saway niya. Bakit? Totoo naman, kung hindi mo lang yan stepsis, kinalbo ko na yun matagal na no? Abay, mga agaw ng fiancé. Parang ang lalim ng pinaguhugutan ng kaibigan niyang to. Ay oo nga pala, heto yung perang hinihiram mo. Inabot nito ang isang makapal na sobre. Thanks, Ross. Basta ha, huwag kang magsasalita kung nasan ako, please. Fine. Pero magte-text ka. O tatawag ka kapag need mo ng backup, ha? Tumango siya. Alam niya kasing may mas importante pa itong gagawin dahil may sarili itong negosyong inaasikaso dito sa Tagaytay. Of course, mag-iingat ka. Inihatid niya palabas ng gate ang kaibigan. Wow! Ang ganda naman itong kotse mo, girl. Anito sa sasakyang nakaparada. Hindi akin yan, no? Kay Dark yan. Parang nagkorteng puso ang mga mata ng kaibigan. Ay, love ka na ba niya? Kinikilig ako. Natawa siya. Please don't. Dahil hindi siya gayang iniisip, Boros. Anya. May sinabi pa to pero hindi na niya sinagot. Mga pagkain good for 2 weeks ang binili niya. Mga gamit at syempre cellphone para makontak niya ang kailangang kontakin. Tuwing Lunes at Biyernes siya kung magpa-house cleaning kay Manang Guring. At habang lumilipas ang bawat araw, ay naglaho na rin ang mga pasa niya. Yun lang naman ang hinihintay niya bago gumawa ng mga dapat niyang gawin. Ang sasakyan ni Dark ay ibinenta niya tsaka siya bumili ng bago. Ang hype na yun. Kulang pa to sa mga ginawa nito sa kanya. Hindi na kailangan ng mga papers sa mga taong pinagbentahan niya dahil mga illegal naman ang business ng mga yun. Si Rosie ang nagrekomenda sa kanya kaya mabilis ang transaksyon. Hilux Red ang pinalit niya. Mabuti yun at hindi makikilala ng ama at ng step-sister niyang gago. Mag-iisang buwan na nang tuluyan siyang nakarecover. Ngayon ang araw na uuwi siya. Ma'am, nagluto na po ako ng agahan niyo. Ngumiti siya kay Manang Glorin. Kahit kasi hindi siya mag-utos ay nagkukusa talaga to. Fried rice na may maraming bawang at bacon yun. May hotdog at scrambled egg din. May patatas na hinaluan ng corned beef at piniritong spam. Alam na alam talaga ni Manang ang mga paborito niya. May kape na rin na timpla nito. Salamat, Manang. Kain tayo. Pag-aaya niya. Ay hindi na po. Mamaya na lang po. Anito. Takam na takam siya sa corned beef at patatas. Kaya dinakot agad niya yon ng kutsara. Pero bago pa man dumapo sa bibig niya, ay malakas na pagduwal ang nagpatigil sa kanya. Ang amoy noon ay para siyang nahihilo at nasukang bigla. Dali-dali niyang tinungo ang lababo at sunod-sunod na sumuka. Ma'am, pangit ba yung lasa? Umiling-iling siya habang panay ang suka. Nasa likod si Manang Gloring habang hinahaplos ang likuran niya. Teka ho, may asawa ho kayo, di ba? Sa tanong nito ay tila bigla siyang kinabahan na hindi niya maintindihan. Congratulations, Mrs. 2 weeks pregnant ka. Nanginginig ang mga tuhod at kamay ni Harika habang nakaupo sa tapat ng mesa ng doktor. Hawak niya ang resulta ng urine test at resulta sa dugo. Ayaw niya kasing maniwala kaya napilitan siyang magpalaboratory. At heto ang patunay. Buntis siya. Positive sa mga hawak niyang result. Hindi ho. Hindi ho pwede, Doc. Nagulat ang babaeng OB. Mrs., kailangan mong tanggapin na magkakaanak ka na.
Ang magkaanak ay isang biyaya, kaya kailangan mong tanggapin sa ayaw o sa gusto mo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, malalampasan mo rin. Kailangan mong magpakatatag dahil hindi lang ikaw ang nangangailangan ng tatag, kundi pati ang baby mo na umaasa sa'yo na bubuhayin mo siya. Hinawakan nito ang kamay niya nung lumapit ito sa harapan niya. Be strong, okay? Mahalin mo ang anak mo dahil isa yung biyaya sa'yo. Anitong muli. Doon na siya napaluha. Paano na siya ngayon? Marami pa siyang gustong gawin. Marami pa siyang mga taong gustong paghigantihan. Pero paano niya gagawin kung buntis siya? At alam na alam niya kung sino ang ama ng baby sa loob niya. At ito ang pinaka-inaayawan niya. Ang maiugnay, si Dark Harris sa buhay niya. Pinagsisisihan niya talaga kung bakit pa niya to nakilala. May mga inireseta ang OB, mga vitamins para sa kanya at sa baby. Wala siya sa wisyong lumabas ng klinik na yon. Nang makapasok ng sasakyan, ay doon siya napahagulgol. Para kasing hindi niya kayang dalhin ng baby na bunga ng kahayupan ni Dark. Isinusumpa niya ang taong yun. Kaya bakit siya nabuntis? Paano na siya nito? Habang pauwi ay gulong-gulo ang isipan niya. Hindi niya alam kung paano niya to malalampasan. Wala pa siyang nagagawa pero heto, at buntis siya. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng highway. Para kasing hindi niya talaga kayang mag-drive, lalo na at gulong-gulo ang isipan niya. Shit. Bakit kung saan handa na akong balikan kayong lahat? Tsaka pa ito nangyari sa akin. Madiing usal niya at sunod-sunod na hinampas ang steering wheel ng sasakyan. Nasa bunutan din niya ang buhok dahil sa inis. Wala siyang ibang magagawa kung ganito. Maghihintay na naman ba siya ng ilang buwan bago makagalaw? Nang makapag-isip at mahimasmasan, ay tsaka siya ulit umarangkada. Habang pauwi, ay may mga prutas siyang nabili sa daan. Para kasing takam na takam siya sa mga yun. May Indian mango, dalandan, at manggang hilaw. Bumili din siya ng isang garapong bagoong. Naglalaway talaga siya sa amoy pa lang kaya't nagmamadali na siyang umuwi. Pero nang malapit na siya sa gate ng kanyang bahay, ay napansin ni Harika ang 3 mamahaling sasakyan na nakapark doon. Hindi siya dumiretso. Para kasing kinakabahan siya. Inatras niya ang sasakyan ng may mga taong palabas ng bahay niya. Nakasunod si Manang Gloring sa mga to. At nang tumingin sa dako niya ang isang nakashade na lalaki, ay agad siyang binalot ng kaba at takot. Dark? Bulong niya tsaka nag-U-turn. Kailangan niya makaalis doon agad dahil mukhang nalaman na nito kung saan siya nakatira. Paano? Paano nito nalaman ang bahay niya? Mabilis ang pagpapatakbo ang ginawa niya. Walang humpay rin sa pagtitig sa side mirror upang alamin kung nasundan ba siya. Fuck you, Dark. Ang gago mo talaga. Bakit kailangan mo pa akong hanapin, ha? Ano bang problema mo? Hiyaw niya sa inis nang nakitang malapit na siyang maabutan ng isang itim na BMW Black Mamba nito. Alam niya. Kilala niya dahil nakita na niya iyon ng ilang ulit. Pakurba ang daan at kailangan niyang mag-ingat. Lalo na at hindi siya sanay sa kalsadang yun. Idagdag pa na kinakabahan siya dahil baka madisgrasya siya. Ayaw pa niyang sumunod sa mami niya, no? Marami pa siyang pangarap sa buhay. Nang malampasan ang pakurbang daan ay mas binilisan niya ang takbo. Pero nang may isang mabilis na kotseng rumaragasa patungo sa dako niya, ay bigla siyang tumigil. Tsaka napikit na lamang dahil ang akala ni Harika ay sasalpok sa sasakyan niya ang kotseng yun. Ngunit hindi. Nakailang segundo na at walang tumama sa kanya. Dahan-dahan niyang tinaas ang ulo at tiningnan kung ano ba ang nangyari. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makita si Dark na nakatayo sa mismong harapan ng kanyang minamanewang sasakyan. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Get out! Ilang beses na nitong sinabi yon pero hindi man lang siya sumunod. Nakikipagsukatan ng tingin sa lalaking nasa harapan ng minamanewang sasakyan. Binuhay niya ang makina. Ngunit bago pa siya nakausad, ay sunod-sunod na putok ng baril ang nagpakabas sa kanya. Si Dark, pinatamaan nito ang gulong ng kotse niya.
Napakahayop talaga. Parang gusto niya tong bugbugin na lang hanggang sa hindi makatayo. Open the door, or else I will shoot that fucking door. Galit na to. Mahina lang pero alam niyang sa labas ay sumisigaw na to sa galit. Gustuhin man niyang kumaripas paalis, hindi na niya yon magagawa sa ngayon. Dahil paano pa uusad ang sasakyan niya kung dalawa sa mga gulong niya ay sumabog na. Napilitan si Harika na lumabas ng sasakyan. Hindi maipinta ang mukha niya habang nakatitig kay Dark. Get in. Anito nang makababa siya. Lumapit ito sa sasakyan nito at pinagbuksan siya. Hindi siya nagsalita. Walang anumang tinig ang pinakawalan niya. Kahit paghinga niya kung pwede lang pigilan ay ginawa na niya. Padabog siyang humakbang papasok sa kotse nito. Sumunod si Dark. Agad niyang ibinaling ang mga mata sa bintana. Umusod siya para hindi magtama ang kanilang mga katawan. Hindi siya nagsasalita. Kahit katiting. Ayos lang na mapigilan lang niyang magsalita. Nakita niya na naiiwan ang mga tauhan nito roon. Pero nang umandar ang sasakyan, ay naalala niya ang pinamiling mga prutas na naroon sa Hilux nakalagay. Ayaw sana niyang magsalita, pero talagang kailangan. Teka, pigil niya sa driver ng kotse. Tumigil yun. Tumingin si Dark sa kanya. Pinihit niya ang pinto, pero nakasara yun. Buksan mo, sigaw niya sa driver. Tumingin ang lalaki sa front mirror. Animoy humihingi ng abiso kay Dark. Buksan mo, bilis! May nakalimutan ako. Muling anas niya. Alam naman niyang nag-aalangan si Dark. Sabing buksan mo, ano ba? Mas malakas na yun kesa kanina. Kaya naman tumango na si Dark. Doon lang nag-unlock ang pinto. Dali-dali siyang lumabas. Sinundan naman siya ng walang tiwalang lalaki. Ano kaya kapag tumakbo siya? Siguradong maaabutan siya. Paano kaya kapag tumalon siya sa bangin, sa unahan? Mahabol pa kaya siya? Pero ayaw niyang matigok. Ayos lang kung si Feliz, may sa demonyo naman yun eh. Nagtaka ang mga lalaking tauhan ni Dark nang pumasok siya sa sasakyan at may plastic na kinuha doon. Tatlong magkakaibang kulay na plastic at may iba't ibang prutas na laman. Mukhang nagtataka ang lahat. Ano bang pakinila kung gusto niyang dalhin ang binili niya? Sayang naman. Tsaka gustong gusto niya to, no? Just because of that, bumaba ka pa? Halos magdugtong ang mga kilay nito. Hindi siya sumagot at bumalik sa loob ng sasakyan. Kung sinabi mo, edi sana bumili na lang tayo. Naiinis ito, alam niya. Pero mas pinili niyang manahimik. Sumabog muna ito sa galit para tapos ang lahat. Prutas lang, Harika. Parang nangiinis talaga to. Ano naman sa'yo ha? Prutas lang? Eh bakit? Gusto ko eh. May magagawa ka ba? At ano bang pake mo ha? Nagulat ito sa lakas ng boses niya. Stop shouting, would you? Hindi na niya to muling sinagot. Inilagay niya sa kandungan ang mga prutas at muling humarap sa bintana. Nagpasalamat siya dahil hindi na ito muling nagsalita pa. Natahimik din sa wakas ang loob ng sasakyan. Umabot na ng 1 oras ang biyahe. Hindi pa rin sila nakakarating sa pupuntahan. At dahil natatakam na talaga siya sa hawak-hawak, ay kinuha na niya ang isang mangga doon tsaka ipinahid sa suot na suot ni Dark ang dulo ng prutas. What the? Ano ginagawa mo? Gulat nitong tanong. Hindi siya sumagot. Kinagatan niyon sa bandang dulo tsaka binuksan ang bagoong. Ano ba yan? Bakit shit? Dahil naka-aircon sa loob ay nagkalat ang amoy sa loob ng kotse. Pero who cares? Akin na yan. Sobrang nagulat siya nang hablutin yun ni Dark. Ano ba? Akin na nga yan? Inutusan ito ang driver na itigil ang sasakyan. Binuksan ito ang bintana at saka itinapon ang lahat na hawak niya, maging ang kakabukas na garapon. Dark! Akin yun eh! Paalis na sila nang bigla siyang naluha. Akin yun! Kinakain ko yun eh! Hey! Why are you crying? Prutas lang yun. What the hell, Harika? Kailangan bang iyakan ng? Oo.
Binili ko yun eh. Gusto ko nun. Bakit kailangan mo itapon ha? Tinakpan mo na lang sana. Dapat tinakpan mo kaya bakit mo tinapon? Mas napalakas ang awa ni Harika. Stop it. Ano bang nangyayari sa'yo, Harika? Ibibili kita pagdating sa Maynila, so please. You're so annoying, a stubborn brat. Bakit mo ako hinanap? Kung stubborn, brat, annoying lang ako. Ibaba mo ko. Hiyaw niya habang tuloy sa pag-iyak. Enough. What's happening to you? Para kang bata. Inis na to at alam niya, ngunit pinipilit lang na huwag sumigaw. Tinatanong mo kung ano nangyari sa akin? Yung mangga. Itinapon mo tapos tinatanong mo ko? Balikan mo yun. Hinarap siya nito. Nagdudugtong na rin ang kilay sa galit. Stop it already. Bibili tayo. Ilan bang gusto mo? Isang sako? 2? O buong fruit stand pa kung gusto mo? Ngunit inirapan lamang niya to. Humarap siya sa bintana at patuloy na umiiyak. Shit. I said enough, Harika. Enough already. Ano bang nangyayari sa'yo? Buliyaw nito. Yung mangga nga. Muli niya itong binalingan tsaka sinigawan din pabalik. Yun ang gusto ko. Yung manggang itinapon mo. Master Dark, kailangan po yata nating balikan yung mangga. Binalingan nito ang driver. Shit. Fine. Anito ang napipilitan. Ewan, huwag mo kong kausapin. Nagmamaktol na usal ni Harika, tsaka siya tumalikod. Inis na inis dahil ang mga binili niyang prutas ay wala na. Dinaanan na ng mga sasakyang dumaan sa pinagtapunan ni Dark. Napisat na, so aanhin pa niya yun. Naiyak na lang siya habang nakatitig sa bintana at nakatalikod sa lalaki. Bumili na lang tayo. Hindi, huwag na. Ganyan ka naman eh. Wala kang awa. Hanya habang patuloy sa paghikbi. Ilang oras din bago sila tuluyang nakarating ng Maynila. At dahil sa pag-iyak ni Harika, ay nakatulog na siya sa daan. Nakasandalang ulo sa kinauupuan. Kanina pa nakatingin si Dark. Lumapit ito at saka isinandalang ulo ng katabi sa balikat nito. Pero nang mapansin ni Harika ay dumilat siya bigla. Anong ginagawa mo? Taas kilay niyang tanong rito. Nakatulog ka at... Ngunit hindi na nito itinuloy ang paliwanag. Umusod ito bigla at natahimik. Parang bigla tuloy siyang nakaramdam ng panghihinayang na ewan. Pero kahit ganon, ay hindi na niya ito pinansin at sumandal na lang sa bintana ng sasakyan. Nang tuluyang makarating sa loob ng gate, ay hindi na sila naglakad papasok. Idiniretso ang sasakyan patungo sa mismong garahe ng mansyon. Well. Look who's here. Nakita ka na pala ni Dark. Nagulat siya nang pumasok siya ng main door ay si Feliz na naka-cross arm ang bumungad sa kanya. Nagulat siya. Hindi niya to inaasahan. Harika, nandito ka na. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Ang ama niya na tumayo sa sofa. Talaga nga kayong nag-aalala to sa kanya? O sadyang kailangan lang siya para sa kumpanyang nalulugi? Hindi na siya sumagot. Wala siya sa mood para makipagkumustahan. Harika, napakabastos mo naman. Nag-aalala si Daddy tapos tatalikuran mo lang? Nasa pangalawang baitang na siya nang magsalita si Feliz at hinawakan ang kamay niya. Masamang titig ang ipinukol niya. Bigla niyang hinila ang pulusuhan na hawak din ito. Natawa ito. Ganyan ka na ba sa pamilya mo? Hindi ka malang magpapaliwanag kung anong nangyari at nawala ka ng isang buwan, ha? At ikaw pa tong galit. Bravo. Nag-igting ang bagang niya. Saglit niyang tinapunan ng tingin ang ama niya. Nakita rin, nandito na naman siya. Paano na siya nito? Bumalik na naman siya sa impyernong lugar na to. Sa dating silid niya siya dumiretso. Malinis na yon at wala ng bakas ng mga kababuyan ni Dark. Bago na ang punda at mga kumot, pati beddings ng kama. Naupo siya doon. Parang nangihina siya. Bukod kasi sa inaantok, ay hindi pa niya natikman ang prutas na binili niya kanina.
Naligo si Harika dahil parang ang lagkit-lagkitan niya. Nagbihis na rin matapos niyang tuyuin ang buhok gamit ang blower. May mga gamit pambabae na naroon. Lotion, cologne, lipstick at kung ano-ano pang makeup. Bumungad rin sa kanya ang sandamakmak na mga damit pambabae sa closet na yun. Nagulat siya. Bakit may mga damit doon? At ang dami-dami. Sinong babae kayang inuwi ni Dark dito habang wala siya? Biglang nangilid ang mga luha niya habang tinitingnan ang magagandang mga dress at mga damit na naroon. Mukhang may iba na tong binabahay. Bigla siyang lumabas sa closet na yon, tsaka isinara ng malakas ang pinto. Animoy mawawasak dahil sa malakas ng paghampas ng kahoy na pintuan. Naupo siya sa sahig at patuloy na umiyak. Harika! Open the door! Ano nangyayari dyan? Ngunit hindi man lang siya tumayo upang pagbuksan to. Nakalak yun kaya hindi ito makapasok. Harika, open the door! Muling usalito at halos bawasak yun sa klase ng pagkatok nito. Patuloy siya sa pagiyak. Saglit lang naman siyang nawala. Tapos may babae na to kaagad. Mabuti pang babae nito. Binilhan pa ng mamamahaling damit, sapatos at kung ano-ano pang nasa closet ngayon. Samantalang siya, nagtitiis sa mga gamit ni Dark. Kahit narinig niya ang pagbukas ng pinto ay hindi siya lumingon. Harika, ano nangyari? Why are you crying? Lumapit si Dark sa kanya. Pumantay ito tsaka siya tinanong, pero patuloy lang siya sa pagikbi. Sinong babae mo ha? Bakit may mga damit dito ng mga pambabae? Nag-uwi ka ng babae rito? Saglit lang ako nawala tapos marami ka ng mga babae? Bakit mo pa ako hinanap? Kung may babae ka naman pala. Singhal niya na patuloy dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. What are you talking about? Hindi kita... Tumayo siya at tinungo ang closet. Sumunod si Dark. Here. Kanino to ha? Sino ang babae mo? Sabihin mo! Anyang muli at isa-isang tinapon sa mismong harapan ni Dark ang mga yun. Kita niyang natampal ito ang noo. Tapos ngayon nagagalit ka? Kasalanan mo naman eh, sigaw niya. Stop crying, would you? Pwede ka namang, umamin ka na. Sino ang babae mo? Para siyang nagwawalang dragon na umiiyak. Wala akong babae. Yung mga gamit na yan ay ano? Para sa mga babae mo? Sigaw niya. Natawa to. Hindi niya alam kung bakit pero naiinis talaga siya dahil tinawanan lang siya sa gitna ng inis at pag-iyak niya. At ngayon tatawa-tawa ka? Lumapit ito sa kanya. Nagsiselos ka? Mahinang sambit nito. Natigilan siya. Hindi. Pilit niyang sagot. Ay di hindi ko sasabihin. Anito, may babae ka nga? Patuloy siyang umiiyak. Pero patuloy din niya yung tinutuyo gamit ang likod ng palad. Yeah, I have. Parang biglang biniyak ang puso niya sa narinig. Kaya imbis na tatahimik, ay napalakas palalo ang iyak niya. Aalis na ako. Magsama kayo ng babae mo. Bigla niyo itong tinalikuran. Ngunit niyakap siya ni Dark mula sa likuran niya. Bitawan mo nga ako. Mahinang sambit niya. Fine. Sasabihin ko na. May babae nga ako at nanginginig na siya sa galit. Harika ang pangalan niya. Ang mga gamit sa closet ay para sa kanya. Binili ko yon para sa kanya. Kaya please, stop crying. Kasi para na akong mababaliw kakaisip kung bakit lagi ka na lang naiiyak. Hindi naman kita inaano. Sigurado ka? Agad siyang humarap dito at tumanguto. Walang babae? Naiinis pa rin siya at hindi yon mapawi. At para mawala ang inis, ay agad niyang kinuha ang braso nito at madiin yung kinagat. Gigil na gigil. Harika! What are you? Stop it! Tumigil siya ng makontento. Sige, magbibihis na ako. Anya tsaka ito tinalikuran. Shit! Gusto yatang magalit pero pinipilit lang nito na huwag magsalita ng masama. Kahit namimulipit sa sakit. Are you insane? Or what?
Narinig pa niya yon ngunit hindi na niya pinansin pa. Nakaganti na siya kaya okay na yon. Master, ano ho bang nangyari sa braso niyo? Tanong ni Manang Cora nang pumasok ito ng library. Nagpadala kasi si Dark ng first aid kit sa matanda upang magamot ang braso niyang may kagat ni Harika. Napaka-imposible talaga ng babaeng yon. Hindi niya malaman kung ano ba ang nangyayari dahil sa ugali nitong hindi maintindihan. Hindi naman siguro nababaliw. Harika, bite me, Manang. Nagulat ito. Ha? Kinagat ka po ng asawa mo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Yeah. Ipinatong ni Manang Cora ang box na may lamang mga gamot sa mesa niya, tsaka iyon binuksan. No need to help me, Manang. I can take care of it. Anya. Sige po, tawagin niyo po ako kung may kailangan pa kayo. Hindi na siya sumagot dahil may nabubuong tanong sa isip niya, pero parang nahihiya naman siyang magtanong sa babae. Patungo na to sa nakasarang pintuan. Wait, Manang. Lumingon ito. Bakit po? Can I ask you something? Tumigil ito sa paghakbang at tuluyang humarap sa dako niya. Sige po, ano po yun? I think this is weird but I need some explanation sa mga kagaya mo. Panimula niya. Bakit ho? May problema ba, Master? About Harika. I think she's kinda, crazy or insane, I guess. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya or what. Nagtaka ito. Ano bang nangyari sa asawa niyo po? Anong napapansin po ninyo? Umarko ang kilay niya. She is crying all the time. Kahit sa malit na bagay, iiyakan niya. It's weird. At hindi ko maintindihan kung ano ba ang... Mukhang kailangan niyo po siyang ingatan simula... Master, nakahanda na po ang hapunan. Naputol ang pag-uusap nila ni Manang nang tawagin din ito ng isa pa sa mga kasambahay. Kahit may kasalanan ang matanda, hindi niya ito pwedeng paalisin na lang basta-basta. Dahil 3 dekada na rin kasi itong nagsisilbi sa pamilya niya. At ito rin ang naging yaya niya noon. Isa pa, may kasalanan din siya kung bakit tumakas si Harika. Pasalamat na lang talaga dahil ang sasakyang dinala nito ay may tracking device na in-install niya last month sa lahat ng mga sasakyan niya. At ang nakabili pala noon ay kakilala ng tauhan niya. Lumabas siya ng library na hindi pa rin nasasagot ang kanyang mga tanong. Dinaanan na rin niya si Harika sa silid nito. Gusto sana niyang sa master's bedroom ito ilipat kasama siya pero alam niyang galit pa rin to sa kanya. Kaya hahayaan na lang muna niya dahil baka iyakan na naman siya. Hindi niya talaga alam kung bakit ito nagkakaganon. Kakatok na sana siya nang kusang bumukas ang pintuan. Nagkagulatan pa silang dalawa. Bumaba na tayo. Nang makita ni Harika si Dark ay ganun na lang ang saya ng puso niya. Hindi siya sumagot. Diretso kapit na lang siya sa braso nito. Pero nang makita niya na may bandage yun, ay lumipat siya sa kabila. Sorry. Malambing niyang sabi. Nagulat pa to. Dahil halata sa pamimilog ng mga mata nito. Gumalaw din ang Adam's apple nito. It's okay. Naisagot ito. Kapit na kapit siya habang naglalakad sila sa pasilyo. Paray din ang amoy niya sa suot nitong polo shirt black. Ang bango-bango nun. At parang hindi nakakasawang amuyin. Napapapikit pa siya. Pero nang pumasok sila ng dining, ay bigla siyang napabitaw kay Dark. Dahil si Feliz ay naroon. Biglang nag-init ang ulo niya. Gabi na tapos narito pa ang babaeng to. Anong ginagawa nito rito? Tanong niya sa sarili. Thank you for inviting me for dinner, Dark. You're so sweet. Malambing pang usal ito. Sinamaan niya ng tingin si Dark. Pero kibit balikat ang sagot nito. Kailangan ba talagang imbitahan ng bruhang to rito? Para tuloy siyang nawala ng gana. Umupo siya. Pinaghila siya ng upuan ni Dark. Pero naiinis pa rin siya kaya inirapan niya to. Sa center naupo si Dark. Si Feliz ay lumapit sa asawa niya at naupo sa gilid nito. Hindi niya yun inaasahan. Talaga bang sinasagad siya ng kapatid niyang hilaw na to? Samantalang siya ang layo-layo. Dahil nasa kabilang sentro siya.
May 6 na upuan sa bawat gilid. Tig-isa naman sa sentro kabilaan. Pero ang may sahigad niyang kapatid ay doon talaga sa pinakamalapit na upo. Tumayo siya at lumapit din. Bakit ba? Ang layo-layo na tapos ang lapit ang higad? No way! Nagtaka naman si Dark. Pero hindi na ito nagsalita. Ang daming nakahain at lahat ng yun ay mga paborito niyang ulam. May buko pandan din na dessert at fruit salad. Here, Dark. Kumain ka ng marami. Si Felice ang nagsalin ng kanin nito. Pinipilit niyang maging formal kahit nagiigting ang bagang niya sa inis. Idagdag pa ang mga kasalanan ng babaeng to sa kanya. Parang sasabog siya pero pinipilit pa ring ikalma ang sarili. Baka kasi mapano ang baby niya. Thanks, sagot ng malandi niyang asawa. Dark, pakiabot naman yung chop suey. Nakangiting sabi muli ng babae. Kinuha naman yun ni Dark at ipinagsali nito ng gulay. Abay parang sobra na yata to. Han, kanin please. Nilingon siya nito. Gulat na gulat ang muka. Alam niya kung bakit. Thank you, honey. Bulalas niya nang lagyan siya nito sa pinggan. What do you want? Tukoy sa mga nakahaing ulam. Chop suey na lang, para healthy. Hindi naman siya nito pinapili man lamang. Umuo na lang din siya. Sinulapan niya si Felice. Alam niyang naiinis to. Sana nga'y sumabog para wala ng problema. Dark, dumalaw ka naman ulit sa mansyon ha? Bigla siyang tumigil sa pagsubo nang makitang hinawakan ni Felice ang kamay ni Dark. Please, alam mo naman, masaya si Dad sa tuwing nakikita ka niya. Malambing nitong sambit. Tumingin ito sa kanya. Huwag mo masamain hari ka. Alam mo namang kasiyahan lang ni Dad ang inaalala ko, you know. Nakangising wika nito. Hindi siya sumagot. Pinipilit talaga niyang huwag magalit pero kaunting-kaunti na lang ay magbubuga na talaga siya ng apoy. Hinugot ni Dark ang kamay na pinatungan ng palad ni Felice. I'll try. Anito. Sige na Dark ha. Maglaro ulit tayo. Manang! Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ni Felice. Nagulat pa ang dalawa. Po? Bakit po ma'am? Mabilis na lumapit si Manang Cora. May balisong ba tayo dyan? Nagiigting na bagang na tanong niya. Opo ma'am. Bakit po? Pahiram. Isasaksak ko lang sa hayop na nasa mesa. Ang tigas ng buto eh. Matigas na usal niya. Manang bilis! Sigaw niya. Kaya ang nag-aalangang babae ay kumaripas papasok sa kusina. Aalis ka ba, Felice? O tatadtarin kita? Nagbabagang mga mata na usal niya. Tumayo si Dark at maging si Felice. Ano bang problem mo? Ani ng babae. Ito po ma'am. Nang makuha ang patalim. Ikaw na makati ang problema ko. Lalayas ka ba o papatayin kita? Bulyaw niya. Lahat ng matauhan ni Dark ay pumasok na sa main door. Honey, ibaba mo ang tumigil ka. Umalis ka dyan sa tabi niya kung ayaw mong mahati sa gitna. Masamang biro yan, Hari. Biro? Hindi, Felice. Hindi ako nagbibiro. Hahatiin talaga kita. Kasabay ng malakas sa pagtaga niya sa mesa na ikinagulat ng lahat. Get out now. Pero Dark, kumapit pa to sa braso ni Dark. Huwag mo hahawakan ng asawa ko, malindi ka ha. Sa takot ni Felice na hambalusin to ni Harika ng hawak nitong balisong, ay napabitaw tong bigla sa braso ni Dark, tsaka mabilis na lumabas ng mansyon. Naghihintay lang ng utos ang matauhan ni Dark. Panayang tingin ng mga to sa amo, ngunit hindi na nakagalaw ang master ng mato dahil parang nagbubuga ng invisible na apoy ang babae nilang amo. Sinubukan ni Dark ngunit isang tingin lang ito at agad umatras. Nasisiraan ka na ha? Kapatid mo ako, papatayin mo? Hiyaw ni Felice mula sa tapat ng kotse nito. Ay oo, Felice! Bakit ba ha? Sa tuwing inaangkin mo ba ang sakin na inaiisip mo na kapatid mo ko? Ang saya mo nga eh. Ang landi mo pa.
At ang kapal ng budhi mo. Tandaan mo to. Malaman-laman ko lang. Makita lang kitang umaaligid sa asawa ko. Itinaas niya ang hawak ng patalim at itinapat sa leeg niya. Tsaka sa sumenyas na pupugutan ng ulo. Mawawalan ka ng ulo. Hiyaw niya. Sino bang hindi magsiselos at magagalit? Harap-harapan na yun. At sa dami ng kasalanan nito, sinong loko ang hindi mapupuno? Napalunok si Dark. Para yating hindi ito ang Dark na matapang, maangas at walang inuurungan. Dahil ngayon, pati ang mga tauhan nito ay ramdam na nag-aalangan to sa asawa. Baliw! Hiyaw nito bago umalis. Nang makitang nakalayo na si Felice sakay ng kotse nito, ay humarap siya kay Dark na nasa likuran niya. Ang mga tauhan nito ay tiningnan din niya. Karipas palabas ng mansyon ang malalaki at matataas na tao. Opo, lalabas na kami, Ma'am Harika. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi naman kasi niya pinapalabas, bakit naglabasan? Honey, pwede ko na bang kunin ang... Malumanay na sabi nito habang nakatitig sa hawak niyang patalim. Tiningnan na yon. Bakit? Hindi ko ba ito pwedeng bitbitin paakyat? Biro lang naman niya yon, pero hindi pa rin nawawala ang inis niya. Ngunit sa nakikita niya ngayon kay Dark, parang nasurpresa siya. Abay parang basang sisiyo. Natatawa siya sa sarili, pero hindi niya yon pinapahalata. Dapat kasi, makita talaga nitong galit siya. No please, akin na. Baka masugatan ka. Ay ma'am, baka pwedeng ibigay niyo na kay Master. Natigilan siya nang makita ang apat na kasambahay na naroon sa tapat ng daan patungong kusina. Mukhang pati ang mga to ay nagulat din at halata ang takot sa mga mata ng mga to. Ibinigay niya kay Dark, tsaka naman yun binigay sa kasambahay. May binulong to kay Manang, hindi lang niya narinig. Tumango ang matanda at tumalikod. Nang mahimasmasan, ay doon lang siya nakaramdam ng gutom. Kaya bumalik siya sa dining para kumain. Sinundan siya ni Dark na halata pa rin na kinakabahan. Hanggang natapos ang hapunan ay pinagmamasdan lang siya ng lalaki. Na hindi nito ginalaw ang pagkain sa plato. Parang bigla siyang nailang dahil sa mga mata nitong kanina pa hindi mapuknat sa kakatitig sa kanya. Are you sure na ikaw ang asawa ko? Unang tanong nito nang matapos siyang uminom ng juice. Umarko ang isang kilay niya. Bakit? Sino ba dapat? Ano akala mo sa akin? Duplicate? Parang susi? At yung tunay na Harika ay nawawala ha? No, not like that. Tumayo siya. Sinundan naman siya agad nito. Ano? You're weird and... So ayaw mo na sa akin kasi weird ako. Parang Gabriela silang ganon? So ano ba dapat? Nanlabo ang mga mata niya at anumang oras ay tutulo na naman ang luha niya. Shh, no. Don't cry. Wala naman akong sinabi. I just wondered kung ba... Excuse me po, Master Dark. Sabay silang lumingon sa likuran. Ang tauhan iyon ni Dark. Napapunas siya ng luha. Si Doc Lorcan po. Kinuha iyon ng lalaki. Tumalikod ang tauhan nito pagkabigay ng phone. Tiningnan siya. Hindi na siya nagsalita at dumiretso na paakyat. Inaantok na kasi talaga siya. Yes, hello? About sa tanong mo, Sir Dark. Kung bakit nagbabago ang ugali ng asawa mo. O kung bakit ka mo umiiyak. Na hindi naman maintindihan. Isa lang ang maipapayo ko, sir. Gamitin mo o gamitan mo ng pregnancy test. Para malaman mo. Natulala siya ng saglit. Pregnancy what? Anya ng makahuma. Pity kit. O kung gusto mo, dalhin mo siya sa ospital para malaman natin kung buntis ba ang asawa mo. Dumagundong sa pandinig niya ang mga salitang yun. Ni hindi na nga siya nakasagot sa kausap at ibinaba na yun bigla. Panandalian siyang natahimik. Harika is pregnant? Bulong niya na nakatitig sa kawalan. Nang makaakyat ay sinilip niya si Harika sa kwarto nito. Gusto niya sanang sabihin dito na sa master's bedroom na tumatulog, pero baka magalit.
Nakakatakot pa naman kapag nag-hysterika ang asawa niya. Nakahiga na to kaya hindi na niya inabala pa. Kailangan niyang malaman kung tama ba ang mga sinabi ng doktor. Bukas na bukas, dadalhin niya si Harika sa ospital for check-up. Mag-aalas 10:30 na pero mulat na mulat pa rin siya. Hindi makatulog dahil ang amoy yata ni Dark ang hinahanap niya. Ayaw man sana niya pero namimiss niya kasi ito. Kahit na kanina lang sila nagkasama sa hapunan. Isinuot niya ang rope upang hindi lumantad ang pantulog niya. Maikli lang kasi yun kaya kailangan niyang takpan. Sa silid ni Dark siya pumunta. Hindi siya kumatok. Binuksan niya yun ng dahan-dahan tsaka sumilip. Ngunit mukhang wala roon ang asawa niya. Wala sa banyo, sigurado siya dahil wala namang tunog ng tubig na nagmumula roon. Ang sunod niyang pinuntahan ay ang library. Kadalasan ay doon si Dark na mamalagi. Nakaawang ang pinto pagtapat niya doon. Kumatok siya. Bukas yan. Anito sa mahinang tinig. Kinakabahan siya, pero para saan yun? Nang pumasok siya ay kita niya nasa harap ito ng mga pirmahang mga papeles. Hindi man lang siya tiningnan. Nasa tapat na siya ng mesa nito pero tuloy pa rin sa ginagawa. Mukhang hindi napansin na siya ang pumasok. Gustong gusto niya ang hugis ng pisngi nito, maging ang korte ng labi at mga mata, ang matangos na ilong at maging ang buhok. Hindi niya alam pero bigla niya itong nilapitan sa kinauupuan. Dark? Anya. Doon lamang to nagtaas ng ulo. Harika, what are you doing here? Gabi na at. Tiningnan nito ang relo. 10:34 na ng gabi. Hindi, pwede bang dito muna ako? Natigilan si Dark nang biglang kumandong si Harika sa hita nito. Please? Anya. Dahan-dahang tinaas ang ulo at tiningala ang mukha nito. Of course, honey. Anito na animoy na bato sa kinauupuan. I miss you. Ramdam niya ang sunod-sunod na paglunok nito. Nang titigan niya to sa mga mata habang nagsasalita. Can I sleep here? Malambing na wika ng asawa nito. Of course you can. Hindi alam ni Dark kung ano ang nangyayari. But he liked it so much. Huwag lamang galitin dahil sobra ang kaba niya kapag sinumpong to. Buong gabing magkatabing natulog ang dalawa. Yun nga lang ay hindi naman makatulog si Dark dahil parang sinisilaban ng buong katawan nito sa init na kanyang nararamdaman lalo na sa tuwing hihilig si Harika sa braso nito. Isa pa, talagang malikot matulog si Harika. Parang sabog na bumaon si Dark at naligo na lamang para kahit papaano ay mahimasmasan sa nararamdaman. Sa sobrang pagpipigil nito sa sarili, ay di na halos ito makatulog. Naalimpungatan naman si Harika dahil sa tunog ng cellphone sa mini table sa tabi ng kama. Kay Dark yun at nasa banyo to. At dahil walang humpay ang pagring ay sinagot niya. Hello sir? Naibalik ko na po ang company ng mga karilyo sa kanila. Ayon po sa utos ninyo. Inayos ko na rin ang mga documents para maibalik na sa kanila ang kumpanya nila, sir. Nalalaki ang mga mata niya habang nakikinig sa nagsasalita sa kabilang linya. Hello, sir? Tsaka po yung pinapagawa ng marriage contract. Naayos na rin po. Anas muli ng lalaki. Sir? Mukhang walang tao. Hello po? Bigla niya yung ini-off. Nanginginig ang mga kamay niya. Anong ibig sabihin nun? Si Dark ba ang may gawa kaya namumulubi ang kumpanya nila? Anong ibig sabihin nun? Hindi niya maintindihan. Nagbabadya ang mga luha niya. Pinigilan niya lamang na huwag pumatak. Nang bumukas ang pinto ng CR ay bumalik siya sa pagkakahiga at nagkunyaring tulog. Muling tumunog ang phone nito. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata na kinuha iyon ni Dark at sinagot. Yes? Sir, kayo bang sumagot ang tawag kanina? Anong oras? Anito, ngayon lang po. Nang marinig ni Harika yun ay bigla siyang bumangon. Hindi naka-loudspeak pero naririnig pa rin niya dahil wala namang ibang nag-iingay, kundi si Dark at kausap lamang nito. Anong ibig sabihin nun, Dark? Agarang tanong niya. Mamaya na tayo mag-usap.
Anito sa kausap sa phone tsaka iyon binaba. Binalingan siya nito. About what, honey? Sabihin mo. Ikaw ba ang may kagagawan kay namumulubi ang kumpanya ni mommy? Natigilan to. Tell me, Dark. Kaya ba inengganyo mo si Dad para mangyari to? Ikaw si Mr. Lee? Tahimik lamang ito. Si Mr. Lee ang sinasabi ng daddy niya na nagpahiram ng malaking halaga para sana ipantubos sa company. Pero sinisingil na nito at kung hindi aangkinin daw nito ang kumpanya ng mommy niya. Kaya naman siya nagpakasal dahil may palugit ang lahat. Yun nga lang ay hindi nangyari. Sila dapat ni Kiyo na ex niya ang ikakasal, ngunit dahil inagaw ng kapatid niya ay hindi natuloy. Mayaman si Kiyo, kaya yun ang pinirisinta ng daddy niya sa kanya. At anong nangyari sa City Hall? Planado ba lahat ng yun? Tell me, Dark. Sabihin mo sa akin ang lahat ngayon. Hiyaw niya. Dahil mukhang pinaglalaroan sila ni Dark para makuha nito ang gusto. Huminga ito ng malalim. Ako nga, Harika. I'm sorry. I just want you to be mine. That's it. At alam kong, dahil lang dyan kaya mo ibinagsak ang company ni Mommy? Para ano, Dark? Para pakasalan kita? At ang makita kita sa City Hall? Plano mo yun? Planado ba ang lahat ng to, ha? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. No. Not like what you... Sabihin mo. Planado ba to? Sabihin mo, Dark. Niloloko mo ba ako, ha? Pinaglalaroan mo ba ako? Lumapit ito. Huwag mo akong hawakan. Please, honey. Listen to me first, please. Pagmamakaawa nito. No. Sabihin mo kung plano mo ba to una pa lang. Muling hiyaw niya. Oo. Napakagulgol na siya dahil sa nalaman. Pero nang maramdaman niya na parang may likidong dumaloy sa hita niya, ay bigla siyang tumingin sa ibaba. No. No. Dark yung... Ngunit bago pa man ito nasabi ang huling salita, ay nawalan na si Harika ng ulirat. Harika, shit! Honey, please hold on, please! Wake up, please! Naisigaw niya bago binuhat ang walang malay na asawa. Hold on, honey. Patuloy na pagmamakaawa ni Dark habang patungo sila sa ospital. Nang tumigil ang sasakyan ay bigla itong napasigaw. Naka-green light po, Master. Ani ng tauhan niya. I don't care. Ang asawa ko ang importante ngayon. Hiyaw niya. Walang malay si Harika at patuloy na dumadaloy ang dugo sa hita nito. Ibig sabihin, his wife is pregnant at kasalanan niya itong lahat. This is his fault at walang dapat nasisihin kundi siya lamang. Tama si Harika. Si Mr. Lee ay siya rin mismo. He is desperate that time. Gustong gusto niya itong makuha in any ways. Kaya nang makilala niya ang daddy ng dalaga, ay nagsimula siyang mag-imbestiga kung sino ito at kung ano ang negosyo nito. Nang malaman niya ay pumasok agad ang isang balak sa kanyang isipan. At para tuluyang mabuo ang plano, he need to pay Keo sa lastro ng triple para gawin ito ang gusto niya. Ang hindi lang niya inaasahan ay si Feliz pala ang babae nito. Hindi niya intensyon na pag-awayin ang magkapatid. Sadyang hangal lamang si Keo para gawin yon sa magkapatid. Nagtagumpay siya at doon siya pumasok. Siniguro lamang niya na walang ibang lalapit sa City Hall na ibang lalaki maliban sa kanya. And there he is. Nagawa nga talaga niya ang nais. Pero hindi niya inaasahan na malalaman nito agad ang mga naging plano niya. My wife, Doc. Help her, please. Paglapag pa lang ng asawa niya, ay napansin niyang natigilan ang mga naroon. Lalo na, mas lalo na ang mga nurses na nag-a-assist sa manggagamot. At halata ring namimilog ang mga mata ng mga tao sa labi ng ospital. Animoy nakakita ng multo. Pero wala siyang oras para mag-usisa kung ano ang problema ng mga ito. Ang hot niya? God, parang mga pandesal. Kape na lang ang kulang. Sana mahulog para makita ako. Ang gwapo. At ang macho. Shit,
Akin ka na lang. Naririnig niyang bulungan sa unahan ng mga nurses. Pero baliwala yun dahil wala siyang oras sa mga sinasabi ng mga to at kung sino ba ang tinutukoy ng mga to. Honey, please wake up, please. Nauutal niyang sambit habang itinutulak ang stretcher nitong pinaglalagyan. Nakasunod lamang siya. Bakit may dugo, Doc? Tell me, saan galing ang dugo ng asawa ko? Alikaganyang tanong sa doktor na nagmamadali rin gaya ng iba. Hindi siya sigurado kung buntis nga to, kaya kailangan magtanong para alam niya. Your wife is pregnant at makukunan siya oras na hindi natin maagapan. Nanginginig ang mga kamay niya at hindi napigilang mapamura dahil sa mga narinig. Tuloy-tuloy ang asawa niya patungo sa ER. Nang nakarating doon, ay may iilan pang taong natitigilan at napapatingin sa kanya, ngunit ang asawa niya ang inaalala, nakakapasok lamang ng emergency. Dumating naman ang driver niya. Master, here. May inabot sa kanyang paper bag ang lalaki. What is this? Pinasadahan siya nito. Doon lamang niya napagtanto ang lahat. Nawala pala siyang ibang suot maliban sa white towel na nakatapi sa ibaba niya. Why didn't you tell me? Madiing sabi niya, tsaka umatras ang tauhan nito. Halata na kasi nito ang galit ang boss. Sorry, master. Nagmamadali po kasi. Shit. Give me that. Hintayin mo ako dito. Saglit lang ako. Aniya bago tumalikod. Stop looking. Ay, ang suplado. Pero in fairness, ang sexy at ang hot ng abs niya ha. Sabay halinghing ng mga dumaang tatlong babae. Fuck. Bigla tuloy siyang nahiya sa sarili. Ganito ba talaga ang nangyayari kapag wala ka ng ibang iniisip kundi kapakanan ng asawa mo? So embarrassing. Bulong niya pa. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. I just want you to mind. You know, I'm crazy in love with you. Kaya ako yun nagawa. Please, honey. I'm begging you, please. Wake up. Ang isang matatag, matapang at marahas sa tao ay tumutulo ngayon ang mga luha habang nagmamakaawa sa tabi ng kanyang asawa. Hindi niya akalain na mangyayari ito sa kanya. Nakalabas na sa ER si Harika pero unconscious pa rin to. Ang baby nila sa awa ng Diyos ay hindi nawala. Nanatiling matatag kahit nawala ng malay ang asawa niya. Kasalanan niya naman talaga ang lahat. Kung sana inamin niya ng mas maaga. Shit. Paano nga aaminin kung... Fuck you, Dark. Napakawalang kwenta mo talaga. Parang gusto niyang bugbugin ang sarili para kahit papaano ay mabawasan ang mga kasalanan niya. This is your fault. This is your fault. Lumapit siya sa pader at ilang beses yung sinuntok. Ang dugo ay tumatalsik sa bawat hampas niya ng kamao sa matigas na pader. Master, tama na po. Huwag niyong saktan ang sarili ninyo. Nagulat siya nang umahangos si Manang na pumasok sa silid tsaka siya nito pinigilan. Kasalanan ko, Manang. Hindi ko sinabi sa kanya. Kaya siya narito at walang malay. Kamuntikan ding nakunan si Harika dahil sa akin. I can't bear to lose our baby, Manang. How can I forgive myself kung kumuntikan ko nang mapatay ang anak namin? Maging si Manang ay naaawa na rin kay Dark, lalo na nang tahimik itong lumuha. Master, wala naman nangyari sa asawa at anak mo, kaya huwag ka nang mag-alala. Ang sabi ng doktor, maayos na sila. Gigising na rin si Ma'am Harika kaya tama na ho. Mag-aalala sa inyo si Ma'am kapag nakita niya ang sugat yan sa kamay mo. Animoy may pumasok sa isipan niya. Inayos niya ang sarili. Alam kong magagalit siya sa akin, Manang. At ayokong maulit na naman ang nangyari sa kanya kagabi. Please, ikaw muna ang bahala dito, Manang. Hindi niya ako pwedeng makita. Baka magalit siya sa akin at duguin ulit siya. Ayos lang sa akin na magtiis na hindi siya makita. Huwag lang mawala sa akin ang baby namin at magalit siya sa akin ng tuluyan. Habang sinasabi yun ni Dark, ay hindi mapigilan ang pag-agos ng mga luha nito. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Huwag ho ninyong sabihin na iiwan niyo ang mag-ina niyo rito at... Nayo ko si Dark. Tanda na tama ang sinasabi ni Manang Cora. Master, huwag ho ninyong... Please, Manang.
Please take care of my wife and our baby for me. Kaya kong magtiis para sa kanila at para sa kapakanan nila, Manang. Isang dampi sa noo ang iginawad niya, tsaka masguyong halik sa kamay bago siya tuluyang umalis sa silid na yon palabas ng ospital. Pinigilan pa ni Manang Cora ngunit wala na rin tong nagawa. Ni hindi man lamang nalaman ng matanda kung saan ito pupunta at kung paano na kapag hinanap ito ng asawa. Maging ang matandang kasambahay ay nagulo na rin ang kaisipan dahil sa mabilisang desisyon ng amo nito. Si Ellen at Manang Cora ang nanatili sa ospital para bantayan si Harika. Dumating din kinahaponan ang daddy nito. Sakto ring pagdating nito dahil doon din nagising si Harika. Daddy? Biglang tumayo ang ama niya tsaka siya niyakap ng migpit. Salamat naman at nagising ka na, anak. Naluluha nitong usal. Pinasadahan niya ang paligid. Ngunit si Manang, Ellen at daddy lang niya ang naroon. Manang, nasaan si Dark? Tanong niya nang hindi masilaya ng asawa. Huwag mo muna siyang isipin. Ang isipin mo ngayon ay ang sarili mo, anak, at ang magiging apo ko. Ang dad niya ang sumagot. Pasensya ka na kay Feliz. Alam kong marami siyang mga kasalanan sa'yo. Kaya hinatid ko na muna siya sa ina niya para doon muna mamalagi. Ayokong tuluyan kayong magkagulo, anak. Dahil kahit saang tingnan ay kapatid mo pa rin siya. Humihingi din daw siya ng sorry. Sinabi ko na siya ang magsabi kapag nagkita kayo pero baka daw habulin mo siya ulit ng balisong. Kaya ako na ang inutusan niya. Kahit ano pa ang sabihin ng daddy niya, ay hindi pa rin gumagaan ang pakiramdam niya. Dahil isang tao lang ang gusto niyang makita. At si Dark yun. Alam niya naman na may kasalanan to, pero hindi niya magawang magalit ang tuluyan. Inahanap niya ito palagi. Gusto niyang nasa tabi lang niya to, pero ngayon wala si Dark. Paano na siya? Baka pwede kong makita si Dark, Manang. Gusto ko siyang makita. Nagmamakaawang wika niya sa matanda. Pasensya na, ma'am. Umalis ho pero babalik din po yun. Naluha siya. Niyakap siya ng kanyang ama. Shh, tama na. Babalik din siya, anak. Baka may pinuntahan lang. Alo nito. Wala siyang nagawa kundi ang sumubsob sa balikat ng daddy niya at patuloy na umiyak. Ilang oras pa ang itinagal ng daddy niya sa ospital. Pero nang tumawag ang sekretary nito, ay bumalik na to sa kumpanya dahil may meeting pa raw. Si Manang Cora at Ellen ang naroroon araw-araw para samahan at bantayan siya. Hanggang sa na-discharge na rin siya. Pero mas sumidhi ang lungkot niya nang wala pa ring Dark ang nagpakita sa kanya. Isang linggo na at gusto na talaga niya tong makita. Pinipilit niya na lang ang sarili na kumain at pigilan ang maiyak dahil alam niyang nakakasama yun sa baby niya. Pero minsan hindi talaga, lalo na kapag naaalala niya si Dark. Gabi-gabi sa master's bedroom siya namamalagi at ang una nito ang lagi niyang kayakap. Nakakatulog na lamang siya na may luha ang mga mata. Ngunit isang gabi, nagising siya na parang may humawak sa pisngi niya. Lampshade ang tanging nagbibigay ilaw sa buong paligid. 2:00 na ng madaling araw nang mapabagon siya sa higaan. Naupo siya sa gilid ng kama. Naalala niya na naman si Dark. Lagi na lang. Sinabi ni Manang kung bakit to umalis pero hindi naman kailangan. Hindi naman siya galit Bakit kailangan pa siyang layuan? Dark? Nasaan ka na? Bulong niya at muling tumagas ang luha sa kanyang mga mata. Napahikbi siya. Ang sakit lang sa dibdib na wala siyang ibang malapitan ngayon. Sobrang namimiss niya na talaga ang asawa. Dark? Muling usal niya. May napansin siya ang korting tao sa may pinto. Hindi niya maaninag dahil madilim ang silid. May tao ba dyan? Kinakabahang usal niya. Sino yan? Hindi ito sumagot. Kaya tumayo siya para sana lapitan to nang bigla na lang hinablot ng kung sino ang braso niya. I miss you so much. I miss you more, honey. Nang marinig niya at maamoy ang pabango nito, ay bigla na lamang siyang nabuwal. At mahigpit itong niyakap, kasabay ng pagsubsob sa malapat nitong dibdib. Gumalaw si Dark.
para sana bumangon. Ngunit bigla na lamang ipinulupot ni Harika ang mga braso sa bewang nito. Napangiti siya. He is so in love with this preggy woman. Hindi siya umalis. Sadyang ayaw lang niyang magpakita. Hindi niya matiis na hindi ito nakikita, kaya tuwing hating gabi ay pinapasok niya to sa master's bedroom para halikan. At titigan kahit panandalian lamang. Pero kagabi, hindi niya inaasang magigising to. At rinig na rinig niya ang lahat ng paghikbi at bulong nito. Hindi na rin niya kinaya lalo na nang marinig niya ang paulit-ulit na pagtawag ni Harika sa pangalan niya. Paano niya matitiis ang babaeng nagpabaliw at nagpagulo sa mundo niya? Sa kasino. Aksidente niya ito ang nakasalubong noon. Papasok siya ng lobby ng gusali habang palabas naman to na halos magtugtong ang kilay. Kaya pala dahil nahuli nito ang daddy nito na nagsusugal. Inalam niya dahil hindi talaga siya mapakali sa babaeng yun. Napakaganda nito at parang walang inuurungang klase ng babae. Doon niya nalaman kung sino ito at anak pala to ni Samuel Carillo na nagsusugal sa kasino niya. Pero nang malaman niyang may fiancé ito ay doon na siya gumalaw. Mabuti na lang at hayok din sa lapi ang gagong fiancé nito. Kinagat ang pain niya. Napakadali lang ng lahat. Lalo na at may mga tauhan siyang nakapaligid sa buong Kapitolyo para walang makapasok na iba. Nalaman din niya mismo sa bibig ni Samuel ang lahat-lahat. Nang huling pumunta ito sa kasino para sana humingi pa ng isang pagkakataon sa tauhan niyang si Lee. So he grabbed it. Pag-asa na yun. At hindi niya pinalampas. Sadyang nagkamali lang siya ng isang gabi na sinabi ni Felix na nagkikita pa rin si Harika at ang ex-fiancé nito. He didn't mean to hurt her. Sa galit lang talaga niya kaya hindi niya napigilan ang sarili. Ang mali niya ay naniwala siya kaagad dahil hindi niya alam na hindi pala magkasundo ang dalawa. Nalaman lang niya nang ipabugbog niya ang ex ni Harika sa mga tauhan niya. Doon lang din niya nalaman na walang katotohanan ang bintang ni Felix. Pero huli na. Dahil pag-uwi niya ng mansyon, wala nang Harika siyang nadatnan. Ang tanging mga tauhan na lang na walang mga malay. Si Manang Cora at Ellen. Sila ang dahilan dahil nakita niya mismo sa CCTV footage ng mansyon. Pero naisip din niya na tumulong lang din ang mga to dahil sa awa sa asawa niya. Nagsisisi rin siya ngunit huli na. Hinanap ni Dark si Harika sa bahay ng ama nito. Ngunit kahit ilang beses niyang bumalik doon ay walang Harikang umuwi. Then naalala niya ang tracking device sa kotseng dala ni Harika nang sandaling tumakas ito. Sa Tagaytay nakita ang sasakyan, ngunit wala si Harika. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakikita ang asawa. Nakita nga niya ngunit walang ibang tao sa bahay nito kung hindi kasambahay. Pero mukhang binigyan pa siya ng pag-asa dahil nakita niya ito nang mag-U-turn. Walang patumpik-tumpik syempre. Pero nang umiyak na to dahil sa ginawa niya, what the hell? Naisip niyang nababalo na to but no. May iba pang dahilan kung bakit ito nagkakaganon. At ang malaman niya, mabuti at hindi siya nahuli at nailigtas ang baby at asawa niya. Harika is pregnant at magiging daddy na siya. Pero kailangan niyang lumayo saglit para maiwasang duguin to ulit dahil sa galit. Umiwas siya pero hindi rin naman niya kinaya. Saan ka pupunta? Please, stay. Malambing na usal ito. Hinalikan niya sa noo ang asawa at hinaplos ang buhok nito. I love you, honey. Bulong niya at gumisi ito. Really? So bakit mo ako iniwan kung mahal mo pala ako? Anito. Ayoko lang naman na duguin ka ulit. Sorry na, please. Lambing niya rito. Okay. Last na yun ha? Huwag ka nang aalis. Bulong nito. Yeah, I promise. Hindi na ito sumagot. Itinaas ang sarili at pumantay sa kanya at isiniksik ang ulo sa dibdib niya. I love you. Nagulat siya doon dahil unang beses pa lang kasi niyang narinig mula kay Harika ang salitang yun. Itinaas niya ang ulo nito paharap sa kanya. You mean it? Tumango ito nang nakapikit. Look at me, honey.
utos niya. Tsaka lang ito nagdilat nang sabihin niya. Mapupungay ng mga mata ang tumambad sa kanya. Are you sure? Sure saan? That you love me too. Nag-isip ito. Yes. Really? Hindi makapaniwalang wika niyang muli. Oo nga. I love you. Ewan basta. Mahal kita. Ganun yun, diba? Kapag ayaw mong mawala yung tao, ibig sabihin you love him. Just like me and you. So please honey, mamaya ka namang ulit-ulit. Inaantok pa ako Ang aga-aga pa. Magtul nito at muling sumubsob sa dibdib niya. Napangiti na lamang si Dark. Hindi talaga siya magsasawang mahalin ang may sa dragon niyang asawa. Balak niya na muling magpakasal. At sa simbahan na yung totoong kasal na hindi yung napipilitan lang dahil walang choice. Ibibigay niya ang lahat sa babaeng to, even his life kung sakali man. At mukhang ang underground business ay ititigil muna niya. Medyo mapanganib na kasi ngayon, lalo na at maraming gustong pumalit sa pwesto niya bilang mafia boss. Hindi na ito kailangang malaman ni Harika. Ayaw rin niyang madagdagan ang iiyakan nito. Balak niyang makasal bago manganak si Harika. Yun ay kung papayag. Baka matapos manganak na lang